Hello mga kasing like-minded, kamusta po kayong lahat? At ito, 9:23, waiting na lang ako mag 9:30 para mag-out dito sa work ko. So natagalan no? Tagal bago ako makapag-upload ulit ng panibagong vlog. Almost isang buwan mahigit, pero kahit inabot na ng isang buwan mahigit yung time na hindi ako nakapag-vlog, marami pa rin nagsasubscribe, kaya maraming salamat po. Yun, ano ba magiging topic natin ngayon? It's really about the restart. So why do I say restart? Kasi ganito po. Napansin ko kasi sa aking sarili nung ako ay nagte-trading, ang bilis ng pera eh. Pero ang bilis din mawala. Yes, nanalo ako. Pansin ko nung mga time na hindi pa ako ganun ka-aware, tuloy-tuloy ang panalo niya. Nung lalo ka nang nagiging aware, ala, bumaliktad. Doon ako nagtaka. Ba't kaya ganun no? Parang nagkaroon ka ng fear and doubt, and then something na tinuturuan ka, may tinuturo sa akin yung sitwasyon na yun eh. Yung like, kailangan mo pang mas matuto talaga. Kumbaga, huwag kang umasa lang sa sinasabing signal. Kasi may mga signal doon eh. May mga pa-follow ka sa isang platform, tapos magbibigay sila ng signal, and then susundin mo, ilalagay mo. Pero hindi naman siya ganun ka 100% accurate. Parang hindi ka pwede na laging umasa doon. Kasi nga, hindi mo excited ka na paglagay mo tapos sinunod mo and then bumaliktad. Ganon. But anyway, after nun, ang napansin ko sa aking sarili, hinahat ako pabalik sa spiritual. So nung sa spiritual na to, dami kong ginawa eh, like nag-meditate, sumali sa mga cleansing, kay Gary's PV, ang dami kong pinagagawa para lang ma-cleanse, maayos yung energy ko and so forth. And then hanggang sa sinabi doon ni Gary's PV sa isa sa mga nung nagtanong ako, every time na meron ka kasing ginagawa na isang bagay will always lead you into something. Which is tama, yun nga talaga yung nangyari. Kaya, eto, diba supposed to be ang sabi ko, money is working for me. Pero as time goes on, ewan ko, kahit sabihin natin, nag-focus na ako sa law of attraction money, may something talaga nagsasabi sa akin na wag muna dyan. Iba ang unahin ko. At alam niyo kung ano yun? Yun nga, yung spiritual. Yung feeling, yung soul, yung connection ko sa taas. And after nun, bumalik muli ako, binasa ko muli yung my autobiography ni Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo yung nagsulat. Tapos, pinanood ko ulit yung 40 Days and 40 Nights niyang video. Meron siya nun eh, 40 Days and 40 Nights with Jesus. So, morning, tsaka gabi. So, for 40 days, papanoorin mo siya. Pinanood ko siyang muli. And then, nung pinanood ko, sabi ko, oh wow, I was surprised. Mas lalo akong nagising sa katotohanan at mas nalaman ko na kaya pala ganun yung nangyayari sa akin pagdating sa money. Kaya pala ako hinahatak pabalik. Kasi mas nangingibabaw yung talagang totoong spirit sa akin, spirituality. Kasi pag inuuna ko pala talaga yung money, yung nagiging effect sa akin is mas nangingibabaw ang ego. Ego. So, everything, yung ego natin, wait, mag-out lang ako. Ayan, naka-out na ako. So, in everything, lahat na nakikita natin, ito, yung kayamanan, alam mo yung tipong naranasan ko na lahat yun eh. Alam mo yung, hindi, wala sa wala na, hindi pa yung tipong lahat nakuha ko na. Teka guys, kailangan kong patayin kasing ilaw so mawawala. Ano na lang, ipapatuloy ko yung vlog ko pagdating sa bahay. Okay? Wait lang. Hello once again, this is Rudy Claserna at ito ang continuation ng vlog ko for today. At syempre, bago ko po ipaliwanag yung tungkol sa restart, ang ipapaliwanag ko lang po sa inyo dito ay lahat ay base sa talagang kung anong totoong nangyari sa akin, yung real life experience, nakita ko, naging internal proof ko na ako lang talaga makakapagpaliwanag at wala ng iba dahil talagang naranasan ko siya, nadama ko siya, inaksyonan ko siya, inisip ko siya, sinabi ko siya. At ang impormasyon na ibibigay ko sa inyo dito ay maaaring makatulong sa inyo.
Because this is a sharing from a real life story. Na alam niyo yung baka may mapulot kayo. For sure meron eh. May mapulot kayo at ma-advance kayo sa pagdating sa information na magamit nyo base sa tinatahak nyo ngayon sa inyong buhay. So yan. So bakit nga ba restart? Kung papanoorin nyo po kasi yung previous vlog ko is really about trading. Nung tinignan ko kasi, yes, nagkaroon talaga ako ng result. Okay, ang bilis eh. Money is fast. But as time goes on, since nga yung pundasyon ko is hindi naman ganun kalakas, pagdating sa trading, mabilis din siyang nawawala. So hindi ako kasi pwede magbigay. Alam mo yung tipong idadaan ko kayo sa every time I win, yun lang ipapakita ko para makuha ko ang attention nyo? No. Hindi ko pipiliin to choose to get your attention. But kukunin ko ang attention nyo pagdating sa talagang totoong nangyari. Yung totoong story na kung saan meron kayong totoong matututunan at makukuha na pwede nyong gamitin sa inyong personal na buhay. Dahil ang intention ko, kung hanggat maaari, lahat ng ibibigay ko sa inyo ay yung talagang nangyari. Hindi yung dadaan ko sa parang palamuti o kagandahan o kung anong meron sa akin para lang makuha kong attention nyo at tumami yung views ng video na ito. Yes, additional na dun yung pagdami ng views at pagkita ng YouTube channel ko. But the thing is, my number one intention ay makapag-contribute sa inyo. Maintindihan nyo ang sarili nyo. Mag-grow kayo. Matuto kayo sa sarili nyo mag-decide. Matuto kayong tumanggap sa sarili. Mas makita nyo pa kung gaano katindi ang potensyal na meron sa inyo. Kasi una sa lahat, wala naman akong physical mentor na talagang araw-araw or weekly or alam mo yung lagi kami nag-zoom o nakikita o nag-uusap. Wala akong ganun. Most of the time is spiritual or sabihin natin by books or by audio ko siya ginagawa. At pagtuturo sa aking sarili. So paano ako tinuturuan ang sarili ko? Nagsasalita ako mag-isa. Minsan nag-i-imagine ako or something na may kinakausap ako ng mga tao na tinuturuan ko. Pero most likely kinakausap ko sarili ko. Tinuturuan ko ang sarili ko pag ako'y nagbabasa ng libro. Base sa kung anong nabasa ko, ibig sabihin ganito pala siya. Ganun pala yun. Grabe, thank you so much God. Salamat dahil bigyan mo muli ako ng mga sagot base sa aking mga prayers na tinatanong ko sa iyo. Mga ganun. But anyway, bakit nga ba restart? So ito po kasi nangyari. Hindi lang naman sa trading, di ba? Ang vinlog ko rin is about law of attraction money. As time, ewan ko ba, ang ganda na ng flow. As in, dire-diretso, consistent, feeling good, and so forth. But, nung dumudulo na, ang napapansin ko, bigla kasing may something na nawala. And then, may nagsasalita dito, dito sa loob ko, na hindi talaga ito yung pinaka-main mo. May something. Takang-taka ako nun. Hindi ko siya mapaliwanag, pero nasa feeling ko siya. May feeling. May ganun din kayo for sure. May feeling kayong something, pero tong isip mo, ginugulo ka niya eh. Hindi mo siya marinig, pero may nararamdaman ka na may dapat ka pang gagawin eh. Pero tong isip mo ang bilis. May kailangang bilhin agad, sabihin agad, ganitong desisyon agad, basago na lang, yung parang go with the flow. Pero itong feeling mo, may something na sinasabi sa'yo. Kaya kung walang patience to, mawawala yung lahat. Parang uulit na naman. Itong feeling mo naman never naman to nag-give up. Always nandito naman to. At they are patiently, lovingly, always with care, magpaliwanag o mag-explain sa'yo base sa kung ano talaga ang dapat mong gagawin. Ganun siya. Ito. Ang galing nga eh. But anyway, yun nangyari. Sabi ko kasi before, money is working for me. Alam na yun. Alam yun ng source. Yun yung pinakagusto ko. Yun yung pinakangat ko. Minadagdag kasi. Actually, sa inisip ko. Yung inisip ko kasi is, yung nabasa ko na kasi yung story ni Jesus Christ. Yung totoong story talaga niya. Hindi yung base sa Bible. Kasi yung Bible, o ginawa yan before, nung buhay pa siya. Ngunit, nung nawala na si Jesus Christ, nung namatay siya, ang dami ng pinagtatatanggal doon. As in, siya na mismo nagsabi na karamihan doon ay malayo na. Dinoktor na siya. Hindi na siya yung totoo.
And anyway, sabi ko, okay. Yung story kasi niya, hindi ko man mapaliwanag sa inyo lahat, but siya ay katulad din natin. Normal din siyang tao na nagdaan sa maraming proseso for so many years. Grabe yung dedikasyon niya pagdating sa spiritual. Grabe siya mag-meditate. Grabe siya magbasa ng books. Grabe siya magsulat, mag-take down notes. Ang galing nga, ang galing. Hanggang sa yung pinaka-awakening moment niya, yung parang nagising siya sa lahat-lahat, I mean yung energy and so forth, na, alam mo yung parang sa mga palabas na nagkaroon ka ng superpower, is nung nakita niya si John the Baptist. Nung binindisyonan siya, ginalon sa tubig. Doon na nag-umpisa. So, ganito kasi yun. Lagi kasing sinasabi ni Jesus Christ na, I am not more divine than you. Hindi ako yung sinasabing anak ng Diyos. Kaya lang sinabi yun nung church o nung iba pa, well, this is not about religion, but yun yung sinasabi niya doon sa book na yun, at sinasabi ko na rin sa inyo, kiniklaim ko na rin, which is yun din naman observation ko, na lagi sinasabi na the Son of God. Siya ang anak ng Diyos. Pero sinasabi niya naman na no, I am not the only one, kundi lahat tayo. So kung lahat tayo, sinasabi niya, pantay-pantay. Pantay ako sa inyo. Ang pinagkaiba niya lang talaga is more dedication pagdating sa spiritual. Yung dedication na makapag-share. Yung dedication na masunod o gawin kung anong sinasabi sa kanya ng kanyang mga spirit guides. So dati pa lang kasi may spirit guides na siya. Naririnig niya na, may nag-guide sa kanya. Ang galing nga, alam mo yung lalo na pag mag-isa siya, alone, walang kasama, yun yung ginagawa niya yung nagme-meditate siya tapos may makakausap sang higher spirit na mag-guide sa kanya. Before daw, hindi niya ito sinishare sa village niya o kung kanino man kasi ito ay known as demonic. Yun yung alam ng mga tao. But the thing is, it's true. May sasanib sa kanya ng mga spiritual, ng mga ganda, higher vibration po yun, and then magbibigay sa kanya ng mga payo. Medyo weird, no? But actually, ang unang-unang exposure ko dyan, way back nung ako ay grade 6. May pumunta kasi sa bahay namin sa probinsya, and then ang sabi, sumasanib sa kanya si Santo Niño. Ganon. Wala naman bata ako, wala akong pakialam. Basta inobserbahan ko lang na naglulood kami, nakaganyan, tumitingin lang ako. Nung sinaniba na tong yung babae, nag-iba yung boses niya, lumiit. Tapos nung nawala, alam mo yung tipong parang hindi niya alam, or alam niya, napagod lang siguro siya, and then iba na yung mga sinishare. Kaya pumunta sa bahay kasi ang daming mga spirits nun sa bahay, as in, iba't ibang klase. Kasi sa probinsya ako nun Bata pa lang ako, ilang beses na rin ako nadaanan ng mga ganyan, ilang beses na rin akong ginamot sa ganyan. Kaya siguro ako ganito. Alam mo yung tipong naaswang, na sinda, na curse o kung ano-ano. Ang dami na nangyari sa akin nung bata ako, medyo prone ako sa ganun. But dahil doon, lumakas ako. No? So, siguro ako ganito. Yun, kung magkasabi nga rin kung ano ang bawat bagay na ginagawa mo will always lead you into something. Na kahit ano mang gawin mo, kung ano ka talaga, alam mo yung kahit anong liko mong gano'n, gagano'n din babalik ka talaga kung sino ka talaga at kung anong dapat mong gawin. Base sa blueprint o sa plano na meron dyan sa'yo, sa buhay mo. Maaaring magkaiba tayo, but actually, isa lang din talaga ang pinaka-plan. And that is to remember who you really are. Kung sino ka talaga. Anyway, yun nga. Bumalik ako dito sa sinasabing spiritual. Sinabi ko na ito dati, gusto ko maging spiritual. Nag-focus ako. Medyo nagiging overwhelmed. Nawala. Grabe yung down. Tapos, umangat. Tapos, nagganon ulit. And then, yan na ulit. Umangat na. Mas lalo ko na naintindihan yung spiritual. Lalo na sa teaching ni Jesus Christ. Kasi nag-start ako sa conversations with God. Sobrang tumatak sa akin yung mga sinabi doon. Kaya nung unang basa ko, nung natapos ko yung story ni Jesus Christ, nakuha ko naman, but hindi specifically, hindi isa-isa. Medyo papyaw lang basa ko noon. Kahit yung, meron din kasi akong pinapanood na 40 Days and 40 Nights with Jesus. Kung kayo po ay naka-like sa aking Facebook page,
halos araw-araw po ako nagpo-post base sa kung ano yung natutunan ko pagdating sa 40 days and 40 nights. At ang ginagawa ko kasi doon is play post. Meaning, every time may sinasabi si Jesus Christ na maganda, na talaga nagre-resonate sa akin, i-take down notes ko yun. Ino-notes ko siya. English, word to word po. And then, after nun, iintindihin ko siya, and then after ko maintindihan, isi-share ko yung base sa natutunan ko sa kanya, naging aha moment ko, at dadagdagan ko, papaliwanag ko, hakabaan ko siya. Base sa kanya nangyari na sa akin, dun sa pinaliwanag niya. Yun. Minsan, pag ako'y pagod at hindi ako makapag-isip talaga, so ang ginagawa ko kung ano yung mga na word to word kong nabasa kay Jesus Christ, isinishare ko lang sa Facebook ko kung ano lang yung muna ang pwedeng nakikita kong i-share. Kasi sinabi niya rin sa book niya na, pakita ko sa inyo kung yung book nila. So ito siya. Yan. Jesus, my autobiography. So actually, nandito na ako sa page 159. Dito na. So, dito this time, inisa-isa ko na talaga siya. Nilinyahan ko na lahat. Kung ano, yung pinaka sinasabi niya dito. And then nagulat nga ako na sabi ko, Yarisugi pala ako. Yarisugi. Japanese word, Yarisugi. Ibig sabihin, pag ako ay nagbasa or sabihin natin nag-focus ako sa spiritual, sinasobran ko kasi todo parang 100% nandun na limot ko na kung anong dapat kong gawin dito in the present moment. Parang sobra-sobra ba? Parang na-overstress. Ini-stress ko lang todo yung sarili ko just to do it. Ganun. So sinabi niya dito na kung ikaw ay mag-shift into spirituality, hindi lang sa spirituality, napansin ko kahit sa ibang bagay din kung may iba kang gagawin, kung hindi man to, let's say, nakafocus ka sa kung career ginagawa mo, the most important thing is small increment. Ibig sabihin yung parang kahit 1 inch lang, ito, 1 inch lang yung gagawin mo na information na kailangan mo matutunan in a daily basis, everyday po. Now, small increment. Kasi pag tinodo mo agad, grabe matindihan. Magkakaroon ka pala ng psychotic something na madadown ka pala. Ma-overwhelm ka nga, mapapagod ka pala talaga. So yun. So sabi ko, okay. Kaya pala nagkakaroon ako ng ganito, tapos mawawala, tapos ganito ulit, tapos mawawala. Yan. So dito, actually yung pinaka magandang tinuturo niya dito ay tungkol sa ego. Inumpisa niya sa ego kung ano bang meron sa kanya. Alam na kasi nating ego, maangas, nakipag-away, hindi marunong hindi marunong magpakumbaba. Hindi lang yun But actually, yung ego pala ay kailangan nating maintindihan, maunawaan, marespeto, at madisiplina. Yun yung importante, madisiplina. Kasi pag nagagawa natin yun, itong ego natin mismo tutulong din sa atin. Pero hindi lang yun, marami actually, marami ako nakukuha information sa 40 days and 40 nights. At dito, combination ito. And actually, it took 9 months ulit bago ko siya basahin. Bago ko mag-decide na gawin itong muli. Kaya nga, you or me are always guided. Kung sa anumang ginagawa mo, will always turn you o dadaling ka pa rin naman sa kung ano talaga ang dapat mong gagawin. Another thing, ito. Kaya ako bumalik sa spiritual kasi ganito yung nangyari. Nung third semester ko, o last semester, previous semester ko dito sa Centennial College dito sa Canada. Nung nandun kasi ako, sabi ko focus ako sa money, sa mga gagawin, paano paparamihin yung money, anong magandang gawin, and so forth. But, kahit aware ako, narinig ko na to dati, hindi ko sinusunod Alam nyo kung ano yan? Ito yung sinasabing, what is always in front of your head? Ano ba lagi nandito sa harap na nakikita ng isip mo pag ikaw ay may ginagawa o may gusto kang gawing bago or di kaya may gusto kang dapat na gawin? Anong laging nangingibabaw every time na ikaw ay nasa present moment, at this moment, ito? Anong laging nangingibabaw sa isip mo
na pinipilit mong gawin ng isang bagay, ini-stress out mo, pinupush mo, pero iba ang laging nauunang lumalabas dyan sa isipan mo. Yung ganon. Sabi ko, na-stress ako that time eh. Na-stress din ako eh. Kaya ang tagal bago ako mag-vlog. Kasi nga, inaayos ko yung isipan ko. Inaayos ko siya. I have to align it. Hindi ako makapag-share sa inyo if I'm not aligned. Hindi ako pwedeng mag-share. Yun yung nagiging rules ko sa sarili ko. How could I share something just to show off? Para lang may mapakita? Para lang may masabi? Makuha ko ang atensyon nyo? Bumilip kayo sa akin? Ganon? No. Ang goal ko is, I have to solve this. Mapatunayan sa aking sarili, which is napatunayan ko naman. I have to align myself bago ko makapag-share sa inyo. Kasi once I am aligned, nalagpasan ko yung sinasabing the test of time, the test of self, the test of everything na nangyayari sa buhay ko, then it's easier to share nung talagang totoong nangyayari. Tulad nito, without any script. Sabi ko nga kanina, habang may ginagawa ko, sabi ko, ano kayang magandang i-share sa inyo? Eto, kusa na lang siyang nagsisilabasan sa akin. At dahil ito yung totoong ako. So yun nga, balik tayo. Kung ano unang lumalabas sa isipan mo. That time kasi, di ba nga, money. And then, habang ginagawa ko yun, alam mo ba kung anong pumapasok sa isip ko? Uy, yung assignment mo. Uy, yung bayaran mo sa school. Uy, yung mga dapat mong gawin. Uy, may quiz ka pa. Uy, kailangan mo ma-check ang schedule mo sa school. Uy, may work. Uy, kailangan ganito muna. Yung ganon, kahit anong pilit ko. Kahit anong pilit ko talaga. Ayaw. Ayaw talaga. And then, additional nga dito sa natutunan ko, i-connect ko po siya. I-connect ko ang dot sa nangyayari sa akin. Dito sa book na to. Ang natutunan ko dito sa book na to, sabi niya nga, si Jesus Christ. Hindi lang si Jesus Christ. Kahit doon sa 40 days and 40 nights, sinabi niya na, alam namin yung goal mo. Aware kami doon. Pero, since nga malayo pa itong hinahangad mo, kailangan ka muna naming ulit-uliting pagsabihan para ikaw ay mag-feel good. Isipin mo yan. Try mong isipin yan. Aware sila. Yung nasa taas. Ano man ang hinahangad natin. In times, kaya lang tayo na stress pala talaga, ay dahil nagmamadali. Kaya pala laging pinapamukha na sa akin na have a patience. Niisip ko kasi, alam mo yung edad, di ba? Tapos yung mga kabataan ngayon na yung mayaman agad, gulat ka 22, 21 pa lang, ganito, ganon. But the thing is, you have to be patient. And there is difference pagdating kasi sa energy. Ako, batang 90s eh. So, iba pa yung panahon noon. Iba pa ang energy noon. Wala pa masyadong technology. Kaysa sa mga kabataan ngayon na namulat agad sa technology. And so forth. At saka maaga silang tinik yung mga ganung bagay. Kung isipin ko maigi, iba yung naranasan ko nung 90s. Kaysa sa mga naranasan ng mga bagong kabataan ngayon na yumayaman agad. There's always difference, pero lagi nilang sinasabi, lahat yan. Ikaw, ako, mayaman, mahirap, bata, may kapansanan o wala, ay laging pantay-pantay sa mata ng Diyos. So hanggang dito lang muna mga kasing like-minded about sa restart. Huwag tayong matakot mag-restart, umulit. Ganun naman talaga ang buhay. Huwag tayong magmadali. Let's have patience. Once again, this is Rudy Claserna. Maraming salamat po. Dahil nandiyan kayo palagi upang subaybayan at matuto dito sa vlog ng mga binabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po talaga. And God bless us all, wherever we are. Thank you. Thank you. Thank you.